muslimin. At syempre, pagkatapos sa atin itong ipag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay upang maengganyo tayo na sundin ang utos ng propeta, ay binanggit niya sa atin kung ano yung mga jaza, kung ano yung mga gantimpala ng mga taong gagawin nila at susundin nila ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. Tulad ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang kahakin niyang isang landas, na kung saan sa landas na iyon ay pinag-aaralan niya, hinahanap niya ang kaalaman sa relihiyong Islam, ay sa pamamagitan ng landas na iyon ay padadaliin para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan tungo sa paraiso. At alam natin, at pupwede nating sabihin na wala sigurong taong hindi naghahangad na makapasok sa paraiso. Wala sigurong Muslim na hindi naghahangad na makapasok sa paraiso. Ngayon itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano tayo papasok sa paraiso, kung ano yung magiging daan natin patungo sa paraiso. At ano yung daan na iyon? Yung pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. Siyempre, ang tao, oras na lumawak ang kanyang kaalaman sa relihiyong Islam, ay mas magiging malinaw sa kanya yung Sirat al-Mustaqim. Mas magiging malinaw sa kanya kung ano yung mga ipinag-utos ng Allah, at mas magiging malinaw sa kanya kung ano ang mga ipinagbawal ng Allah. Na kung saan, dahil sa takot niya sa Allah, at naging malinaw sa kanya ang mga ipinag-utos ng Allah, at mga ipinagbawal ng Allah, ay gagawin niya, susundin niya ang mga utos ng Allah, at iiwasan niya ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sa pamamagitan nun ay magiging madali para sa kanya ang kanyang daan tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pakatatandaan natin na ang kaalaman sa relihiyong Islam, ito lamang yung bagay o kayamanan na iniwan sa atin ng mga propeta. Kasi walang kayamanan na iniwan ng mga propeta. Ang iniwan lang nila sa atin na pwede nating manahin sa kanila ay ang kaalaman sa relihiyong Islam. Ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innal ulamaa hum warathatul anbiya. Wa innal anbiyaa lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Yun yung sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, ang mga ulama, katotohanan ng mga ulama, sila ang mga tagapagmana ng mga propeta. Bakit? May nakuha ba tayong kayamanan? May nakuha bang mga kayamanan ang mga ulama sa mga propeta? Hindi. Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng mga propeta, hindi sila nag-iwan ng anumang klase ng kayamanan. Bagkus ang iniwan nila na pwedeng manahin ng mga tao pagkatapos nila ay ang mga kaalaman na ipinarating nila sa kanila. Ang mga kaalaman na itinuro nila sa kanila. Itong mga kaalaman na mayroon sa atin ngayon. Itong mga kaalaman na pinag-aaralan natin ngayon. Mga kaalaman sa relihiyong Islam, ito ang mga kayamanan na iniwan sa atin ng mga propeta. Na kung sino man ang makamit niya ang mga kayamanan na ito, ay nakamit niya. Nakamit niya yung bagay, kayamanan, sapat na bagay na makakabuti sa kanya dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya ang nararapat sa atin, sa totoo lang sa panahon natin ngayon, hindi natin wala tayong pwedeng maidahilan
Nasasabihin natin na hindi ako nakapag-aral ng relihiyong Islam dahil sa ako ay masyadong busy. Or busy sa pag-aaral, busy sa negosyo, busy sa kanyang trabaho. Hindi na natin pwedeng sabihin yan eh. Kasi napakarami na ng platform, mga pamamaraan, na kung saan kahit ano pang ginagawa mo, kahit nagbibiyahe ka, kahit na nagtatrabaho ka, kahit nag-aaral ka sa eskwelahan, ay pwede at the same time na nag-aaral ka ng kaalaman sa relihiyong Islam. Facebook, YouTube, ang daming pamamaraan, di ba? Ngayon kahit sa TikTok, maraming mga duat na ginagamit ang TikTok para sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Na kung saan parang pwede natin sabihin na napaka-imposible na sa panahon natin ngayon na may taong hindi niya kayang pag-aralan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-scroll natin sa Facebook, ilang oras ang nakukuha na ito sa atin. Kung titignan natin, tanungin natin ang ating mga sarili. Pagka nag-scroll tayo ng Facebook, nanonood tayo sa Netflix, at kung ano-ano pa mang mga bagay na yan. Di ba? Ang laki ng oras. Nabibigyan natin ng mahigit 2 oras, 3 oras na pinapanood natin yung mga palabas na ito. Nag-scroll lang tayo sa Facebook na kung ano-anong mga nakikita natin. Kung gamitin natin yun sa pag-aaral ng kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang dami ng mga ulama na nagdadawa sa pamamagitan ng Facebook. Mga live, di ba? Tulad ng mga ganitong klase ng platform, ganitong klase ng mga inisyatibo ng ating mga kapatid sa relihiyon ng Islam. Kaya sabi natin, napaka-imposible na ata na sa panahon natin ngayon may magsasabing hindi ako nakapag-aral or hindi ko natutunan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ako ay trabahante, nagtatrabaho, nag-ieskwela. Napaka-imposible na yun. Kaya ang nararapat sa atin hanggat sa abot ng ating makakaya, singitan natin yung oras natin araw-araw ng kahit mga ilang minuto lamang na mapag-aralan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung ilang minuto na yan, kahit sabihin natin 15 minutes, 20 minutes, napakalit na yun Sabi mo pa 10 minutes, kung inaraw-araw mo yan, ang importante, yung pinagkukuhanan mo ng kaalaman ay mapagkakatiwalaan mo sa kaalaman sa relihiyong Islam, ay Masya Allah, malaking bagay na yan. Ipunin mo yung 10 minutes araw-araw, 15 minutes araw-araw na nakakapakinig ka ng mga aral mula sa kanila, ay malaking bagay na yan upang madagdagan ang kaalaman mo sa relihiyong Islam. Lalong-lalo na ang mga magulang. O lalong-lalo na ang mga magulang. Alam natin na mahalaga ang pag-eskwela. At hindi natin sinasabing huwag pag-aralin sa eskwelahan ang mga bata. Hindi natin sinasabi yun kasi kailangan din nila yan para sa kanilang edukasyon. Pero huwag naman sana magiging reason ito para mapabayaan natin yung mas mahalaga. At ito ay ang pag-aaral sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ito magiging dahilan upang mapabayaan natin itong bagay na ito. Huwag nating kakalimutan na ang natatanging yaman na pwede nating iwanan dito sa mundo, oras na tayo ay bawian ng buhay, ay ang mabuting anak na nagdudua para sa kanyang magulang. Mabuting anak na nagdudua para sa kanyang magulang. At syempre, ang bata, magiging mabuti ang bata oras na siya ay naging maalam sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi wala namang itinuturong masama ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100%. Ni kahit katiting, walang masamang itinuturo ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat yan kabutihan. Na kapag ka ito ay naisaisip at naisaipuso ng isang bata, ay magiging mabuting bata ito. At alam natin 100% lahat tayo babawian ng buhay. Darating at darating yung panahon na tayo ay mawawala dito sa mundo. At ang maiiwan lang natin na kayamanan natin na maaring
hanggang sa ating mga libingan ay umaabot, ito ay kabilang dito ay yung waladun salihun yad'u lahu, yad'u laka kalwalid. Kaya ikaw bilang isang magulang, tayo bilang isang magulang, okay, pag-aralan mo sa eskwelahan ng iyong anak para sa kanyang edukasyon, pero huwag na huwag mong papabayaan na mapag-iwanan niya ang pag-aaral sa kanyang relihiyon. Maraming paraan. Maraming paraan. Maraming paraan kahit sa online, 'di ba? Maraming mga online courses na ino-offer ng iba't ibang mga Islamic center or Islamic school or Islamic program na para sa mga bata. Para sa mga bata. Hindi man yung tulad halimbawa sa atin dito sa Ma'had al-Ma'arif al-Shar'i kasi medyo mabigat. Maraming mga Islamic institution na po pwedeng nagbibigay ng mga magagaan na courses para sa mga bata upang mapag-aralan nila ang kanilang relihiyon. Or di kaya yung Sabado at Linggo, marami namang mga madrasa, 'di ba? Mga madrasa na nag-open ng Saturday and Sunday na po pwede mong ipadala dito ang iyong mga anak. Liban pa doon kahit ngayon sa mga eskwelahan, mga public school, 'di ba? Sa mga public school ngayon, mayroong ino-offer ang DepEd, ang Alive, na kung saan may mga gurong mashallah alhamdulillah na kinukuha nila ang mga bata at itinuturo sa kanila ang mga kaalaman sa relihiyong Islam, na kung saan kahit doon sa mga maikling oras lang na yun ay kahit papaano natututunan ng bata ang turo ng relihiyong Islam. Kaya dapat sa isang magulang na pag-importantehan niya na makapag-aral ng kaalamang Islam ang kanyang anak. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oras na ang tao ay mamatay, bawian ng buhay, mapuputol na ang lahat ng kanyang mga gawain. Lahat ng kanyang mga gawain ay mapuputol na, liban lang sa tatlo. Ano yung tatlong yon? Yung sadaqatun jariyah. Unang-una yung sadaqatun jariyah. Ano ibig sabihin ng sadaqatun jariyah? Yung sadaqa na kahit na nawala na yung tao, ay patuloy pa rin na pinapakinabangan ng ibang tao. Tulad ng halimbawa, pagpapatayo ng masjid, bakit kapag ba namatay yung tao, kukunin niya, kasama niya sa kanyang libingan yung masjid? Hindi. Maiiwan niya yan. At kahit namatay siya, hindi naman isasarado yung masjid. Kasi kahit namatay siya, andun pa rin yung masjid, pinagsasalahan ng mga tao. Kaya, kahit pa namatay siya, yung ajar ay umaabot sa kanya hanggang sa kanyang libingan. Paglalagay ng mga poso, 'di ba? Mga deep well, at iba pa, mga pagpapatayo ng mga paaralan, mga madrasa, lahat yan ay sadaqatun jariyah. Ano po sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? "Aw ilmin yuntafa'u bihi." Kaalaman na pinapakinabangan ng mga tao. Ang tao, oras na may kaalaman siyang maituro sa isang tao, yung kaalaman na yun hindi na mapuputol basta-basta eh. Kasi, mic po. Hindi ba marinig yung boses ko? Narinig po, Ustad. Ay, okay. Kasi may nagsalita. Mic po. Asip Ustad, yung mga iba po naka-open yung mic nila. Paki-close po yung mic para hindi tayo nakaka-istorbo. Khair, jazakallah khair. Akala ko nasayang na yung oras natin na hindi narinig yung boses natin. Okay, khairan inshallah. Tulad nga ng sabi natin, kabilang sa mga bagay
na kahit pa namatay na yung tao ay umaabot yung balas nito, yung ajar nito, yung sawab nito hanggang sa kanyang libingan ay yung ilmun yuntafa'u bihi. Yung kaalaman na pinapakinabangan. Mabuting kaalaman na napapakinabangan. Kasi tulad nga ng sabi natin, ikaw, as a da'i, as a mangangaral sa relihiyong Islam, yung kaalaman na ituturo mo sa iba, hindi napuputol yan. Hindi napuputol yan. Kasi yung kaalaman na yan na naituro mo sa isang estudyante mo, yung estudyante mo, maituturo niya rin yan sa ibang tao. At yung ibang tao na yan, maituturo nila sa ibang tao. Kahit wala ka na, ay patuloy pa rin yung ajar na umaabot sa iyo, sa iyong libingan. At yung panghuli ay yung waladun salih yad'u lahu, yung mabuting anak na nagdudua para sa kanyang magulang. Dito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mabuting anak. Mabuting anak. Kasi usually, ang anak hindi yan magiging mabuti kung hindi sa pamamagitan ng kanyang magulang. Itong anak na ito, kung naging maayos ang pagtuturo, pagtatarbiya sa kanya ng kanyang magulang, ay magiging mabuti ang batang ito. At kapag ang batang ito ay naging mabuti sa pamamagitan ng pagtatarbiya sa kanya ng kanyang magulang, ay kahit pa wala ang tao, nawala na ang kanyang magulang, ang kanyang anak sa oras na siya ay nagdudua para sa kanyang magulang, ay umaabot pa rin ang ajar sa kanyang magulang sa kanyang libingan. Ganyan kahalaga ang kaalaman sa relihiyong Islam, mga kapatid. Mga, di ko alam, mga magulang ba, mga kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ganyan kahalaga ang relihiyon, o ganyan kahalaga ang kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. At katotohanan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ikhwa, na may isang bagay or may kasalanan, may isang kasalanan, malaking kasalanan ang laganap sa panahon natin ngayon, na kung saan ang kasalanan na iyon, walang ibang reason sa kasalanan na iyon kundi ang kakulangan sa kaalaman. Ano itong kasalanan na ito? Ito ay yaong al-qawlu ala Allahi bighayri ilm. Al-qawlu ala Allahi bighayri ilm. Ang pagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasabi ng mga hukom sa relihiyong Islam ng walang kaalaman. Na kung saan, dahil sa wala siyang kaalaman, nagiging salungat yung mga hukom na binabanggit niya kumpara sa hukom na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Na kung saan minsan, nasasabi niya na ang halal ay haram. Or di kaya, minsan nasasabi niya na ang haram ay halal. Maraming ganyang tao sa panahon natin ngayon. Maraming taong la ilaha illallah. Hindi natin kayang isipin kung gaano siya katapang. Atapang nga tao, sabi nga nila. Kung gaano siya katapang sa pagsasalita ng kasinungalingan sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan basta-basta na lang siya nagbibitaw ng hukom sa isang bagay na hindi naman niya kabisado. Isang bagay sa relihiyong Islam na hindi naman niya kabisado. Sinasabi niyang ang music ay halal. Ang music ay halal, sabi niya. Bakit? Nakakapagpagaan ng puso. Nakakapagpa-emote. Natatanggal niya yung la ilaha illallah. May mga ganyan. Ang zakat daw ay hindi obligado kasi ganito ganyan. Ang
Ang daming example. Daming example. Na kung saan, kung titignan natin, ang babalikan at babalikan ng mga ganitong klase ng kasalanan, al-kadhibu ala Allah, ay dahil sa kakulangan ng kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan napakahigpit na ipinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Yun yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbabawal sa al-kadhib ala Allah. Pagbabawal sa pagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbabawal sa pagsasalita sa hukom o pagbibitaw ng hukom salungat sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib. O kayong mga taong matapang sa kasalanan, o kayong mga taong makasalanan, kayong mga taong musyrikun, huwag na huwag niyong sasabihin sa pamamagitan ng inyong mga dila ang anumang bagay na pasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan sasabihin nyo na ang bagay na ito ay halal, samantalang ito naman ay ipinagbawal ng Allah. Or di kaya ang bagay na ito ay haram, samantalang ito naman ay ipinahintulot ng Allah. At ginagawa nyo, sinasabi nyo itong mga bagay na ito bilang pagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na silang mga taong nagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman hindi sila magtatagumpay. Hindi dito sa mundo at lalong-lalong hindi sa kabilang buhay. Napakalinaw sa ayat na ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kadelikado ang pagiging matalas ng dila ng isang tao sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan kahit wala siyang kaalaman sa bagay na yun, andun siya. Nangunguna siya sa pagbibigay ng futya. Pagbibigay ng hukom sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kahit wala siyang kaalaman dito, andyan siya na nagiging reason upang makapagbitaw siya ng hukom na salungat sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin man natin mga alipin ng Allah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. O kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sino man ang magpasinungaling sa akin ng pasadya ay ihanda niya na ang kanyang paroroonan sa impyerno. Ibig sabihin, yung pagpapasinungaling sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magiging gantimpala or ang magiging azab, ang magiging natija nito ay ang azab finari jahannam, ang parusa sa impyerno. Kung ganun kabigat ang pagpapasinungaling sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano na lamang ang pagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba't mas mabigat na pasinungalingan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang ating Panginoon, nag-iisang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung mabigat ang pagpapasinungaling sa propeta, di hamak na mas mabigat ang pagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema, marami sa mga tao ang hindi nila yun abot or hindi nila yun dinaramdam. Baliwala para sa kanila na pasinungalingan ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatandaan natin mga alipin ng Allah na oras ng tao pasinungalingan niya ang anumang hukom sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinasinungalingan niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang relihiyong Islam ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit palagi tayong mag-iingat sa bagay na yan. Problema, tulad ng sabi natin, marami sa mga taong nagbibitaw ng salita sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa kakulangan ng kanyang kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapahintulot niya halimbawa yung pagkakaroon ng haram na relasyon sa pagitan ng lalaki at babae.
Importante, hindi aabot sa zina yung isang bagay, la ilaha illallah. Anong ba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala taqrabuz zina. Yun yung sabi ng Allah eh. Wala taqrabuz zina. Hindi naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala taznu. Hindi yun yung sinabi ng Allah eh. Hindi yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong magzina. Ang sinabi ng Allah, wala taqrabuz zina. Huwag niyong lalapitan ng zina. Ngayon, ang ayat na yun, sinasaklaw niya ang lahat ng mga daan tungo sa zina. Halimbawa, pagkakaroon ng textmate sa pagitan ng lalaki at babae. Pagkakaroon ng BF at GF. Mga ipinagbabawal na relasyon. Pagtingin sa mga malalaswang sura, malalaswang larawan ng mga kababaihan. Hindi pangangalaga sa ating mga mata. Lahat yan ipinagbawal ng Islam. Lahat yan ipinagbawal ng Islam. Lahat ng paraan o lahat ng way na makapagdadala sa tao sa zina, lahat yan ay ipinagbawal ng Islam. Pero may mga taong sabi, hindi, okay lang yung pagkakaroon ng BFGF. Kasi ang importante, huwag malaglag sa zina. Ayun yung bawal, sabi nila. La ilaha illallah. Di ba? Al-qawlu ala Allah bi ghairi ilm. At iba pang mga example. Napakaraming mga example. Kaya't pakaiingatan natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga ganitong klase ng bagay. At usually, kadalasan, ang ganitong bagay, yung al-qawlu ala Allah bi ghairi ilm, ang nagiging reason nito ay yung kakulangan ng mga mangangaral sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kakulangan ng mga ulama, kakulangan ng mga taong may sapat na kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tatanggalin ang kaalaman mula sa mga tao sa pamamagitan ng pagtanggal nito mula sa kanilang mga puso. Hindi niya ito tatanggapin sa pamamagitan, kumbaga biglang tatanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kaalaman sa isang tao. Hindi. Bagkus, mawawala ang kaalaman sa pamamagitan ng pagkawala ng mga taong may kaalaman sa relihiyong Islam. Mawawala ang kaalaman sa pamamagitan ng pagkaunti ng mga taong pinapahalagahan nila ang pag-aaral sa relihiyong Islam. Na kung saan, kapag nawala na ang mga taong mga ulama, nawala na ang mga taong mahalaga para sa kanila ang pag-aaral sa relihiyong Islam, wala nang matitirang alim. Wala nang matitirang taong may kaalaman sa relihiyong Islam. Ngayon, ang magiging resulta nun ng mga tao, ittakhadhu ru'usan juhala. Paniniwalaan nila ang mga taong, mga pinuno nilang mga walang kaalaman sa relihiyong Islam. Na kung saan, tatanungin nila sila patungkol sa bagay sa relihiyong Islam at magbibigay naman sila ng hukom nang wala sila ditong kaalaman. Kaya't naligaw sila at nakapagligaw sila. Diba? Marami, sa panahon natin ngayon, medyo nakikita na natin yung bagay na yan. Nakikita na natin yung bagay na yan. Naway tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na lumiliit yung mga taong may kaalaman sa Islam, dumarami yung mga taong walang kaalaman sa Islam, at mas pinapakinggan ng mga taong ito yung mga ruasa na walang kaalaman sa Islam. Na kung saan, imbes na yung isang katanungan sa Islam, itanong nila sa alim, hindi, itinatanong nila sa mga pinuno, mga taong walang kaalaman sa Islam, walang sapat na kaalaman sa Islam, at yung taong yun, magbibigay ng fatwa. Na kung saan, nagbigay ng fatwa na wala siyang kaalaman sa bagay na yun,
na naging reason ng pagkaligaw niya at pagkaligaw ng mga taong tagasunod niya. Ngayon, di ba? Mayroon pang ilan na kumakalat na hindi isang mananampalataya, hindi isang Muslim na nagiging mangangaral sa Quran at sa tafsir. Na kung saan, syempre itong taong ito ay hindi naman sapat ang kanyang kaalaman sa Islam. Na kung saan, siya yung tatanungin ng kanyang mga estudyante patungkol sa mga ahkam, patungkol sa Sharia. Na dahil nga siya yung kanilang guro, siya yung kanilang professor, siya yung tatanungin nila. Na kung ano yung magiging sagot niya, yun yung paniniwalaan nila. Ang problema, itong taong ito, hindi naman tunay na yung kaalaman niya sa Islam ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, kapag yung ganitong klase ng tao, pinaniwalaan ng mga tao, walang ibang magiging natija ito kundi dalal, kaligawan. Kaya't nararapat sa isang taong mag-ingat sa mga ganitong klase ng tao. Nararapat sa isang mananampalataya na mag-ingat sa mga ganitong klase ng tao. Meron pa ngang, minsan mayroong dumaan sa akin sa Facebook. Hindi ko sigurado, hindi ko masyadong napanood, pero yung na yon, yung may isang babae, siguro da'iya, Nasraniya, may nakita siyang isang Muslima na yung Muslima na yun, syempre, siguro kulang yung kanyang kaalaman sa Islam, at yung da'iya na yun, sinabi niya doon sa babaeng yun na Muslima na kumbaga parang pinapaniwalaan niya at tinatanggap niya sa kanyang sarili na si Isa ay tagapagligtas. Si Isa ay tagapagligtas ng mga tao mula sa impyerno. Siya ang Panginoon na tagapagligtas. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para mailigtas ang mga tao mula sa parusa ng impyerno. Di ba? Itong babae naman na ito, dahil nga siguro sa kakulangan ng kanyang kaalaman sa Islam, naging uto-uto rin, sinunod niya kung ano yung sinasabi sa kanya ng taong yun. Na kung saan, yung bagay na yun, oras na paniwalaan niya talaga yun, at hindi siya magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kufr. Kufr. Paniniwalaan ng tao na si Isa ay Panginoon. Paniniwalaan ng tao na siya ang magliligtas mula sa impyerno sa tao, mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ay isang Panginoon. Di ba? At yun yung, kumbaga, ang naging dahilan nun ay dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun kabigat at kaimportante ang pagkakaroon ng kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan sa isang mananampalataya na magkaroon siya ng kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging maingat siya sa lahat ng bagay. Kahit sa pagbibigay ng futya, kahit sa pagbibigay ng hukum. Di ba? Sabi nga ni Sufyan bin Uyayna, ajsarun nasi ala al-futya aqalluhum ilman. Yung taong matapang sa pagbibigay ng fatwa ay yung taong kaunti lang ang kanyang kaalaman. Kaunti lang yung kanyang kaalaman. Kasi yung taong malawak ang kanyang kaalaman ay hindi yan basta-basta magbibigay ng fatwa unless na kabisado niya talaga yung katanungan or yung mas'ala na yun bago siya magbibitaw ng sagot or hukom patungkol doon sa mas'ala na itinanong sa kanya. At ang mga ulama, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagbigay ng ilan sa mga katangian ng mga taong yatasaddaruna fi dinillahi ta'ala bighayri ilm.
yung mga taong nagbibigay ng hukom sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng walang kaalaman. Nagbigay ang mga ulama ng ilan sa mga katangian ng mga taong ito upang maging aware tayo sa kanila, at makapag-ingat tayo na sundin natin or kunin natin, paniwalaan natin ang mga ganitong klase ng tao. Sabi ng mga ulama, ang taong kabilang sa katangian ng taong matapang masyado sa pagbibigay ng fatwa kahit wala siyang kaalaman dito, makikita mo yung taong ito na kung saan sa tuwing may mas'ala na itatanong, andyan kaagad siya. Andyan kaagad siya. Na kung saan parang ang gusto niya ipagmayabang sa iba na mayroon siyang kaalaman. Na kung saan kapag ka nag-start na magtanong yung mga tao patungkol sa mga mas'ala, andyan kaagad siya. Hindi siya natatakot ba? Andyan kaagad siya na yuridu nafsahu amaman nas liyujib an as'ilatihim. Kumbaga inilalagay niya yung kanyang sarili sa harap ng mga tao para salubungin ang lahat ng kanilang mga katanungan at sagutin ang mga ito. Na para ang pinaka reason niya doon ay para ipakita sa mga tao na siya yung taong may kaalaman. Kumbaga yun yung tingin niya sa kanyang sarili, na siya lang ang lalaki. Siya lang ang lalaki na kaya niyang sagutin ang anumang katanungan na itatanong sa kanya. Kahit anumang katanungan na itinanong, andyan na kaagad siya sumasagot. Pangalawa sa kanilang mga katangian, kung papakinggan mo yung mga sagot nila, ay halos wala kang maririnig na sinabi ng Allah, sinabi ng propeta. Halos wala kang maririnig na qala Allah o qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala. Karamihan sa mga maririnig mo ay base sa kanilang rai, base sa kanilang rai, base sa kanilang opinion. Base sa kanilang opinion. Yun yung madalas na maririnig mo sa kanila. Kapag tinanong siya, sabi niya, sa tingin ko ganito eh. Hindi naman siguro masama yung ganito eh. Bakit? Kasi ganito, na ang experience ko ganito eh. 'Di ba? Ganun sila. Wala kang maririnig sa mga sagot nila na sinabi ng Allah o sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadalasan ang dalil nila ay yung kanilang sarili. Kadalasan ang dalil nila ay yung kanilang opinion, sarili nilang opinion. Pangatlo, itong mga taong ito, hindi sila magpapakumbaba sa mga ulama. Hindi sila babalik sa mga ulama. Kasi mas gusto nila sagutin yung tanong na yun kahit kulang yung kaalaman nila doon kaysa sa magtanong sila sa ibang ulama. Alam nilang ang mga sinaunang ulama, ya ayuhan ikhwa, mga kapatid sa relihiyong Islam, kapag may tinanong na katanungan mas'ala, hindi sila agad-agad Hindi sila agad-agad na magsasagot. Kasi kung mayroong alim na mas maalam sa kanila, sasabihin nila, si Fulan, hindi ko alam, si Fulan tanungin nyo. Yung Fulan na yun, kapag alam niya may mas maalam sa kanya, sabihin, hindi ko alam, si Fulan tanungin nyo. Samantalang yung mga ganitong klase ng tao, hindi mo maririnig sa kanila, hindi ko kabisado yung katanungan, andito si doktor o andito si Fulan, mas malawak yung kaalaman niya sa akin, kaya siya na lang yung tanungin nyo. Hindi mo maririnig sa kanya yun kasi sasagot at sasagot siya kahit pa kulang yung kaalaman niya sa bagay na yun. Sasagot at sasagot siya. Napakalaking kamalian, di ba? Napakalaking kamalian. Kung titignan mo talaga sila, ang pinaka main goal nila ay yung pagpapasikat sa mga tao. Pagpapasikat sa mga tao. Ito yung ilan sa mga katangian na binanggit ng mga ulama patungkol sa mga ganitong klase ng tao. Unang-una, kapag may katanungan, andyan kaagad siya. Handa siyang sagutin ang lahat ng katanungan kahit kulang yung kaalaman niya dito. Pangalawa, kakaunti lang yung istishhad niya mula sa Quran at mula sa Sunnah. Karamihan sa kanyang mga dalil ay sarili niyang opinion. Pangatlo,
hindi siya halos bumabalik sa kanyang sa mga ulama. Kasi ang tulad ng nasabi natin, ang bida lang, siya lang ang bida. Pangapat, usually yung ganitong klase ng tao, pagpapasikat ang sa kanya upang masabi na siya lang ang mashallah, maalam, may kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat na mag-ingat tayo sa mga ganitong klase ng tao. At bilang panghuli, napahaba na masyado yung oras natin, banggitin natin ang ilan sa mga katangian ng mga taong pwede nating mapagkatiwalaan sa pagtanggap ng fatwa mula sa kanila. Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi lirrajuli an yu'rida nafsahu lilfuti hatta yakuna fihi 5 khisalin. Sabi ni Imam Ahmad, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi po pwede sa isang tao na gawin niya ang kanyang sarili na tagapagsagot sa mga mas'ala, mga hukom, liban na lamang na taglay niya yung 5 bagay. Ano yung 5 bagay na kinakailangan taglayin ng taong ilalagay niya ang kanyang sarili sa pagsagot sa mga mas'ala? Unang-una, kinakailangan na mayroon siyang niyatun salihah. Kinakailangan na ang kanyang niya ay mabuti, yung kanyang niya kung bakit niya sasagutin yung katanungan. Hindi niya niya na upang masabing matalino siya. Hindi niya niya upang masabing mashallah, ulama siya or ang galing niya. Hindi niya niyang magpasikat. Kasi ang niya niya sa pagsagot niya sa mga katanungan ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para matanggal yung jahal mula doon sa taong nagtanong sa kanya. Siyempre kapag sinagot niya yun, malalaman ng taong yun kung ano yung tamang kasagutan na nawala yung jahal sa kanya doon sa mas'ala na yun. Yun yung kanyang niya. At hindi para magpasikat. Okay? Yun yung una. Pangalawa, kinakailangan na hindi siya nagmamadali sa pagsagot. Kailangan na pagka may itinanong na mas'ala, kailangan na yatadabbaru fiha awalan. La yasta'jil fil ijabah. Kailangan na magkuhan muna siya. Pag-isipan niya ng maayos yung katanungan na yun. At siguraduhin niyang kabisado niya yung katanungan na yun bago siya sumagot. Hindi pwedeng kapag may katanungan, agad sagot. Hindi. Dapat, kapag may katanungan na itinanong sa kanya, siguraduhin niya sa kanyang sarili na yung katanungan na itinanong sa kanya ay kabisado niya. Hindi dire-diretsong sumasagot. Pangatlo, yung pangalawa, hindi siya agad sumasagot. La yasta'jil. La yasta'jil fil ijabah. Wa innama yakunu ala hilmin wa waqar. Pangatlo, labudda an takuna lahu ma'rifa fi hadhihi al-mas'ala. Labudda an yakuna lahu ilmun kamil, ilmun kafi في هذه المسألة التي سئل عنها أو نعم سئل عنها. Kailangan na kumbaga sapat yung kanyang kaalaman. Sapat yung kaalaman niya patungkol doon sa mas'ala na tinanong sa kanya bago niya ito sagutin. Una, tulad ng sabi natin, kailangan mabuti yung kanyang niya. Pangalawa, hindi siya agad-agad sumasagot. Pangatlo ay kailangan siguraduhin niya sa kanyang sarili na kabisado niya yung katanungan na iyon. At kung hindi niya kabisado, ang pinakamainam na gagawin niya ay sabihin niyang la adri. Kasi hindi naman kapintasan ng isang alim na sabihin niyang la adri. Lalong-lalo na sa mga mas'alang hindi siya sigurado. Mas mainam na sabihin niya, actually hindi ko kabisado yung katanungan. At inshallah, hayaan niyo akong i-review ko ng kaunti para mas makasigurado akong tama yung bibitawan kong sagot. Wala namang problema, di ba? May kahihiyan ba doon? Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing siya itinatanong sa bagay na hindi niya kabisado, anong sinasabi niya? La adri hatta as'ala Jibril. Yun naman sinasabi ng propeta, hindi ko alam hanggat sa hindi ko matanong si Jibril. Sabi ng propeta, kung ang propeta nga
Kung ang propeta kaya nang sabihin ang laadri, sino ka para hindi mo kayaning sabihin ang laadri? Okay? Mas magandang siguraduhin mo na tama yung bibitawan mong sagot kaysa sa dahil sa nahiya kang magsabi ng laadri, nagbitaw ka na lang ng basta-basta na sagot, naging dahilan para ikaligaw ng marami. Okay? Pang-apat, kinakailangan na walang kapalit yung pagsagot niya. Hindi, kumbaga walang kapalit na anumang bagay yung pagsagot niya. Hindi niya siya naghahangad ng anumang kapalit na bagay sa kanyang pagsagot. At panglima ay kilala niya dapat yung mga tao. Kilala niya yung mga taong nagtatanong sa kanya. Kasi may mga taong minsan nagtatanong hindi para matuto. Kasi nagtatanong para subukan ka. At nagtatanong para subukan yung isang tao. Kailangan kilala mo yung mga tao. Pagka mapansin mo itong taong to nagtatanong para subukan na, hayaan mo na. Huwag mo na lang patulan. Mas maayos na iwasan mo na lang yung ganitong klase ng mga tao. Bali, ito yung mga katangian ng isang taong pwedeng ilagay niya ang kanyang sarili sa posisyon ng pagbibigay ng fatwa sa mga hukom sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganito kaimportante ang kaalaman sa relihiyong Islam, kaya nararapat sa bawat isa sa atin na sa abot ng ating makakaya ay magsaliksik tayo ng kaalaman sa relihiyong Islam. Ang kaalaman sa relihiyong Islam ay walang pinipiling edad. Walang pinipiling edad. Mapabata, binata, matanda, pwede siyang magsaliksik ng kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siguro hanggang dito na lang ang akin, at sana ay napurutan natin ng aral kahit kaunti lang ang ating mga nabanggit sa gabing ito. At tawfikan sana tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkaloob sa atin kung ano ang mabuti sa programang ito at ilayo tayo mula sa anumang kasamaan. At kung ano man ang nasabi natin na tama, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mayroon mang pagkakamali mula sa ating mga nasabi, ito ay galing sa syaitan. At naway ipunin tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa kabilang buhay. At ipatawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. At ipatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga magulang ang kanilang mga kasalanan. At tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.